I hope tinapos mo yung previous video ko tungkol sa top menu bar ng Cricut Design Space. Dito naman sa video na ito, malalaman natin kung ano naman ang gamit ng mga buttons sa left menu bar ng Design Space. Dito na yung fun part kasi malalaman mo kung ano ang mga templates, ano ang meron sa Design Space at anong mga functions ang pwedeng gawin nito. Let's make it with me. Make it with Alec. Nandito na tayo sa canvas. So, dito sa may left side, pwede ka mag-select ng new dito. So, may option ka na i-save yung project or i-replace yung laman ng canvas mo. So, pag ni-replace mo yan, mawawala lahat ng mga progress na nagawa mo. So, kaya naka-default na green itong save dahil laging sinasuggest ng Design Space na i-save mo yung project mo. And click cancel ko yan. Dito sa baba ng yun naman ay yung templates. So, very useful ito sa mga business owners dahil nandito na yung mga templates ng most common products na in-offer ng mga business owners like shirts, baby clothing, hat, tote bags, yan, may mga cards. Halimbawa itong mugs, select natin yan. Halimbawa i-select natin itong mug. Pwede kang mag-select ng 10 ounce, 12 ounce, and 15 ounce. Ito yung mga sizes na supported din ng mug press ng Cricut. And standard sizes naman siya. So, most likely, sa mga nabibili mong blank na mga sublimation mugs, ganito din yung sizes. Yan. Pag ginamit mo yan, ilalapat mo lang yung design mo dyan. So, may height ka na 2.9 inches. And meron kang 10.78 inches na circumference ng mug. And dito mo lang ilalagay yung designs mo. And i-zoom lang natin. So, itong template is very useful siya kasi hindi mo na kailangan gumawa ng mga measurements from scratch. And try natin yung iba. Itong t-shirt, meron siyang sizes from child na small and hanggang adult na 3XL. Pero, dahil maraming variations yung mga sizes ng mga t-shirts, before mo gamitin yung mga templates na ito, i-review mo na yung mga size guides ng brand ng shirt na meron ka. Yan. So, dito sa mga broken lines na to, ganyan yung mga suggested na size ng mga designs na pwede mong gamitin for 3XL na adult size na shirt. So, that's the templates. Next is projects naman. O dito mo makikita yung mga projects from other users or mga ready-made na mga projects. Itong mga may A na logo dito ay kailangan mo ng Cricut Access para magamit. Kung i-click mo yan, i-customize, replace ko lang yan. And yan. So, meron ka na agad envelope or card. Yan yung projects. Dito mo mahanap yung mga projects na binookmark mo. Tulad nitong mga binookmark ko noong time na meron pa akong Cricut Access and gusto kong gumawa ng toppers na tulad nito before. Pero hindi ko na siya magagamit ngayon dahil hindi na active yung Cricut Access subscription ko. And dito sa may stuff naman, dito ko makikita yung mga projects na ginawa ko. And let's move down to shapes. May dalawang group itong shapes natin. May mga free and dito sa baba ay may mga shapes na kailangan ng Cricut Access. O sila yung mga medyo complicated na yung mga shapes. Pero from the basic shapes naman, kaya mong gumawa ng ganitong shapes. Or pwede ka rin mag-import ng ganitong shapes na ginawa from third-party vector design software. Hindi mo na kailangan mag-spend ng 49 pesos para mag-shape ng ganitong star. Para sa akin, very ridiculous itong trapezoid. Babayad ka pa ng 49 pesos para makagawa niyan, which is kailangan mo lang naman ng rectangle and triangle para magagawa ng ganyang shape. Tingin ko hindi siya makatarungan na i-price siya ng 49. I-master mo itong free shapes dito sa Design Space and marami ka nang magagawa dyan. Hindi mo na kailangan mag-spend ng pera para makagawa ng much detailed na shapes. Next is images. Dito naman ay hanap po yung mga SVG files kung outlines lang yung kailangan mo, like this. And kung i-check mo yung filter dito, pwede kang mag-filter ng free lang. Magagamit mo lahat ng mga shapes na yan for free. And mag-search ka lang dito kung halimbawa gusto mo ng bear. May malabas yung mga shapes na bear dyan. So ito yung mga projects na pwede mong i-layer. Meron ka ring option na pumili ng
based on complexity, kung simple, kung one layer lang. Ayan. Pwede rin moderate. So, isang layer lang siya na may mga iba't ibang shapes. Ayan, sa advanced. Ayan. So, yung advanced may mga iba't ibang layers siya. And meron ka rin option kung editable ba siya, yung image mo. And pwede rin mga phrases. Ayan. Ito magandang gamitin ito sa mga statement shirts dahil may kasama na siyang words. And may option ka rin mag-select ng operation type from cut, draw, cut and draw, and print then cut. So, kung medyo nahirapan kang mag-come out sa mga ideas, dito ka pwedeng humanap ng mga pwede to make na projects. Halimbawa yan. Okay, wala siyang bare na free na print and cut. Subukan natin sa cut and draw. And so, meron siyang 4 na free. And meron ka ring option na mag-select ng single layer lang. Ibig sabihin isang kulay lang yan. Or multiple layers na iba't ibang kulay. And merong mga creators or brands dito. Pero copyrighted kasi itong mga images na to. Yan, kaya wala siyang lumabas na free. Kasi kailangan mong bilihin yung rights para magamit yung mga projects na yun. Or para magamit yung mga assets na yun. Is depende kung nasaang bansa ka. May lalabas dyan ng Marvel, halimbawa. Close natin yung search word natin. So, dito sa Philippines, walang mga Marvel na pwedeng gamitin. Try natin kung mayroong Star Wars. Select natin lahat. So, be wary lang kung gumagamit ka ng mga images from big companies like Disney dahil stricto sila sa mga copyright ng mga very strict sila sa mga copyright. Okay, that's for the images. Next naman ay sa text. Okay, pag click ko yung text, may lalabas na agad dito na text box sa canvas. Close ko lang itong sidebar na to. And meron kang option to select kung anong font mo. Merong Cricut na tab dito. And like sa mga images, yung mga fonts ay binibili din individually or kung meron kang Cricut access, pwede mong gamitin itong mga fonts na to. Pero meron din silang mga free options. Like this. So, free lahat to. Pwede mo silang gamitin. And meron ka rin filters dito kung anong style ng font yung gusto mong gamitin. Merong modern, chunky. Meron din dito mga stencils. Yan. So, pipili ka lang. About vintage. Yan. So, free lahat ito. Basta wala siyang access na icon. And under sa text, may tab 10 na system. Lahat ng fonts na naka-install sa Windows mo or iOS, dito mo makikita. So, lahat din. So, mo makahanap. And dito sa recent, yung pinakahuling fonts na ginagamit mo. And dito sa bookmark, ay yung mga ginawan mo ng yung mga binookmark mong fonts. So, kung halimbawa madalas kong gamitin tong Angel Paradise, so pag naka-green yung bookmark na yan, nalabas siya dito. Para madali mo siyang hanapin. We're done with text. Dito tayo sa monogram. And naka-beta pa to, pero pwede ka nang gumawa ng mga monogram mo dito. Diba? Pwede kang cut and draw na operation. Pwede yung cut lang. Or any. Then, type ka ng gusto mong gawin ng monogram. This. And meron kang pwedeng iselect na frames. Pwede kang mag-select ng iba't ibang klase ng fonts or ng styles. Maganda rin ito. And
Yan. Meron ding mga fonts or meron ding mga monogram na may mga floral design, mga wreath. Iba't iba siya. May sports na team din or interest. And pag satisfied ka na sa monogram na yun, add to canvas mo and pupunta na siya sa canvas. And pwede ka nang mag-resize or pwede mo rin gawin itong print and cut. Down here is yung upload. So, kung meron ka mga sariling images, dito ka mag-upload. So, i-upload mo lang yung image and pwede kang mag-drag and drop dito or click browse. Then, mag-navigate ka lang sa folder kung saan nakasave yung image mo and click continue. And merong background remover na din ang design space pero hindi siya ganun ka-advanced tulad ng Photoshop. So, yung mga basic lang yung kaya niyang burahin. And preview ko lang to. Pwede kang mag-preview para makita mo yung outline ng object mo. And kung hindi gusto kong burahin tong white dito, i-click ko lang yan. And pag ipa-preview ko siya, ayan, nawala yung white background niya. And dahil may natira pang mga objects dyan, pwede kong i-grab tong erase tool and burahin ko siya manually. And restore mo pag sakaling gusto mong ibalik siya into yung original. And pwede mo rin palitan yung brush size. And so, kabaliktaran lang siya ng erase. Ibabalik niya lang kung ano yung mga binura mo. Okay. Then, click apply and continue. And pag nag-upload ka, may option ka to convert into multiple layers, single layer, or flat graphic. Nakabeta pa itong multiple layer and kailangan mo ng Cricut Access. Ang gagawin nito, hanapin niya yung mga kulay ng project mo. Gagawin niyang isang layer, yung isang kulay na magkakatulad. So, halimbawa ito, isang layer yung pink, isang layer yung fuchsia, isang kulay yung blue, and so on. Pero limited lang to 9 layers or 9 separate colors. And single layer naman, kukunin niya lang yung outline ng object mo. Yung edges lang yung kukunin niya. Yung mga objects na walang background. So yan. Pero kung may background ka, baka rectangle lang yung lalabas dito. Unless binura mo yung background dito sa pin na to. So halimbawa, puray natin yan. Yan. Nagkaroon ng butas yun. Pero isang single layer lang yung mangyayari. And sa flat graphic naman, ito yung isi-select mo pag gagamit ka ng print and cut feature ng Cricut. And click continue. And mag-rename ka lang ng image and pwede mong gawin or pwede mong ilagay yung uploads mo sa iba't ibang collections. Pag wala kang Cricut Access, 5 collections lang yung pwede mong gamitin. And may option ka to add tags para madaling hanapin yung images mo. Then click upload and pupunta na siya sa canvas. So after upload naman ay yung Create AI. Kailangan mo ng Cricut Access dito para magamit. Generative AI siya. So maglalagay ka lang ng prompt dito or description ng image. Pwede ka rin mag-add ng reference image. Then si Cricut gagawa siya ng image based sa yung description. Pag mas detailed yung description mo, mas maganda yung magiging result na image. Hindi ko pa ito natatry dahil nung meron akong active na subscription sa Cricut Access, wala pa itong 8 AI images. Last year yun. Last year nung September siguro or October nung meron akong Cricut Access, wala pa to. And dito sa save, dito lalabas yung mga images mo na generate mo gamit ang AI. That's the left menu bar. Ang next naman natin, and final sa video series na ito ay ang layers panel. Doon naman matututunan mo kung paano mag-work with layers, paano mag-combine ng objects, and kung paano mag-contour ng mga parts ng isang image. Thank you for watching.